Pahayag ni Carlo Katigbak, ang makapaglingkod sa inyo ang aming misyon at ang aming kaligayahan. Ngayon po dumating ang araw na kami naman ang dumudulog at nananawagan sa inyo. Hindi po kami binigyan ng National Telecommunication Commission ang lisensya para sa patuloy na paglingkod ng ABS-CBN. Kaya mawala na po sa ire ang ating ABS-CBN. Ginawa na po namin ang lahat ng requirement para sa renewal. Wala rin po kaming nilabag na batas. Pati po ang Kongreso na ayon sa batas na may kapangyarihan na mag-utos sa NTC na magbigay ng Profession Authority sa TV at radio station. Ang sabi po ng bigyan muna ang ABS-CBN ng Profession Authority marahil po na maintindihan ng ating mamabatas na mahalaga ang serbisyo. Mga kapamilya, kung maging mahalaga sa inyo ang ating ABS-CBN, hiningi po namin na tayo patuloy na magtulungan para mapanatili ang serbisyong naidulot ang ating station. Alang-alang po sa mahigit 1,000 nagtatrabaho sa ABS-CBN at ang kanilang pamilya na maapektuhan. Ang kabuhayan at maaaring mawala ng trabaho, alang-alang po sa milyon-milyong Filipino na kailangan ang serbisyo ng ABS-CBN. Lalong-lalo na sa panahon na pinakamatinding krisis sa Pilipinas at sa buong mundo. Pahayag ni Ann Curtis Smith sa kanyang IG, "I'm still in disbelief that this is actually happening. It's so heartbreaking, nakakalungkot. To my ABS-CBN family, I stand with you. I pray for brighter days and hearing in the service of the Filipino on air again." A big May post din si Angel Locsin sa kanyang IG. Ang sabi niya, para sa kapwa sa panahon ng kailangan ng hanap buhay ng mga tao, let's be considerate and ask ourselves kung makakatulong ba ang mga desisyon natin sa lalo na sa panahong ito. To ABS-CBN, isang karangalan po na naging bahagi at nakasama ko po kayo. Mahal ko kayo. Nag-post din si Mr. Coco Martin sa IG niya. Ang sabi niya, "Tutal, wala naman kasiguraduhan kung buhay pa ba ako pagkatapos ng pandemic na ito. Tama lang na masabi ko ang mga saloobin ko. Sa mga taong pilit nagsulong sa pagpapasara ng ABS-CBN, sana ay panatag na ang kalooban. Mahirap magsawalang kibo sa mga taong katulad ninyo na patuloy na nag-aabuso. Wala kayong mga konsensya na atim ninyong pagkitaan ng hanap buhay at pabayaang magutom ang ilang libong mga pamilya. Lalo lang lulubog sa kahirapan ang mga Pilipino. Ito ba ang serbisyo ninyo sa bayan? Hindi ako mangingiming sabihin ang totoong nararamdaman ko ngayon sa mga taong tulad nyo na hindi karapat-dapat pakitaan ng diplomasya at pagkamalumhanay. Ang dapat sa inyo usapang sanggano at walang hiyaan. Galing ako sa hirap at jologs ang pagkatao ko. Kaya wala akong pakialam ngayon kung anong sasabihin ng ibang tao. Hindi man ako kasing talino ng iba, alam ko at malinaw sa akin na mali at kawalang katarungan ang tanggalan ng hanap buhay ang libong-libong empleyado ng isang kumpanyang naglilingkod sa sambayan ng Pilipino ng ilang dekada. Tinatarantado ninyo ang mga Pilipino. Pahayag ni Judian Santos sa kanyang IG account, "Nakakalungkot, nakakapanghina, nakakatulala. Dalawang bagay ang hindi ko inakalang mangyari sa buong buhay ko. Ang maranasan ang ECQ at magsara ang naging bahay at buhay ko mula 13 years old ako. Maraming mas dapat pagtutunan ng pansin sa mga panahong ito. Maraming nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Maraming natutulungan ang kumpanyang bumubuhay sa puso ng mga tao sa panahon to sa pamamagitan ng mga programang pwedeng magpalibang at pansamantalang makalimutan ang mga problema pinagdadaanan nating lahat. Bakit po? Bakit ngayon? Hindi po ba mas importanteng magtulungan tayo at magkaisa kahit pansamantala na muna
habang may kinakaharap tayong mas malaking kaaway? Hindi po ba dapat sama-sama nating ginagawa ang pwede nating magagawa para makapagsilbi sa mamayang Pilipino? Hindi ko naiintindihan kung may iilang tao ang nagbubunyi ngayon dahil nakuha at nagagawa nila maipasara ang ABS-CBN. Mas marami po tayong taong nasaktan at tinanggalan ng trabaho sa panahon lahat ng tao ay nag-alala kung paano bubuhayin ang mga pamilya nila. Jesse De Vera may post din sa IG niya. Ang sabi niya, #para sa malayang pamamahayag, #freedom, #unity. Piolo Pascual nagpost din sa IG niya. As I was watching closely and with disbelief, tears flowed and my heart just felt the pain. And then I heard the words, now signing off. Then it went black. Wasn't able to move for a few seconds. I have nothing but prayers for a positive outcome for this hurdle. And as always, we'll get through this together. Let's continue praying for each other and for ABS to return to broadcasting ASAP. Maraming salamat kapamilya. Pukwang nagpost din sa IG niya. Sabi niya, hindi dito magtatapos ang laban. Babalik ang ABS-CBN ng mas malawak, mas matatag, mas matapang. Wasak ang puso ng karamihan sa amin pero di nyo kami matitinag. Maha Salvador, sabi niya sa IG, #no to ABS-CBN shutdown, #in the service of the Filipino. Vice Ganda, nagsalita din. We are heartbroken but we are not hopeless. We left everything to you, Lord Jesus Christ. We trust you. Guys, hindi lang po mga artista ang nagdadalamhati, pati na po ang buong sambayan ng Filipino, lalong-lalo na po nasa abroad. Sana po maibalik ang serbisyo ng ABS-CBN.